Yung message natin, of course, ay siyempre galing talaga sa message. Wala naman tayo ibang puwedeng pagkuhaan ng mensahe kundi yung message na pinangaral ng mensahero. At kinuha ko 'yan sa message niya na On the Wings of a Snow White Dove. Pinangaral niya in 1965, okey. Ah, Gumawa din ako ng title sa message na 'to 'no, under ng message ni Buddy Branham na On the Wings of the Snow White Dove. Meron akong subtitle na naisip na para mas magbigay sa atin dito ng attraction o mas maunawaan natin, amen, yung mensahe ni Buddy Branham na On the Wings of a Snow White Dove. Kaya nga under ng subtitle natin na binigyan ko ng title na The Spirit of a Dove. Okay, yung dove mismo, yung bird. Okay? Meron din siyang spirit, tama? Meron siyang behavior, meron siyang characteristic na dapat na makita natin sa isang uri ng ibong hipapawid na nilikha ng Diyos. Kaya binigyan ko ito ng pamagat na The Spirit o the Dove. Okay? So tingnan muna natin ang mga significance ng dove. Yan. Sa Bible, ang dove ay kino-compare siya o hinahalin tulad siya sa Holy Spirit. Amen? Tatakpan. Paano ba alisin ito? Ito kung wala yung ano yun. Ayan. So, paano ba alisin ito? Wala yung mouse. Saan ba yung mouse ko? Aalis mo? Ano? Yeah. Okay. Yan. Medyo na ano yung ano ba? Yan. So, balik tayo sa unang slide. Ang tanong dito, why is the Holy Spirit compared to a dove? When Jesus Christ was baptized in the Jordan River by John the Baptist, the Bible says that the Holy Spirit came upon him in the form of a dove. At yan ay mabasa natin sa, of course, sa Matthew chapter 3, verse 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. So that's why ang dove ay kinukumpara sa sa Holy Spirit. Okay, dahil sa scripture na yan. Nung ang ating Panginoon ay binautismo ni Juan. Amen? At all four gospel, yung Matthew, Mark, Luke, John, ay tinitestify niya rin yung the same event. Okay? We find that the dove used as a symbol of the Holy Spirit. There are a number of reasons why the dove was chosen. Dove symbolize, number one ay peace and rest. When Noah wanted to see if the waters of the flood had subsided, he sent out of a dove. Di ba? Yun ang ginawa ni Noah. Amen?
In spiritual sense naman, the dove is a symbol of peace. The Holy Spirit brings peace to the heart of the believer. Kung paano kahit ang lahat ng nations nagkakaisa na ang dove ay sumisimbolo siya sa peace. Ganun din naman, as the dove is a symbol of peace, the Holy Spirit brings peace to heart of the believer. Kaya malalaman mo kapag siya isang tunay na mananampalataya, amen, meron siyang Holy Spirit at ang Holy Spirit ay brings peace doon sa puso ng mga true Christian. Okay? Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Another thing, the dove represent love. The Song of Solomon, the one who is loved is compared to a dove. Song of Solomon, chapter 5, verse 2, I sleep, but my heart waketh. It is the voice of my beloved that knocketh, saying, open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled. For my head is filled with dew, and my locks with the drops of the night. Number 3, the dove represents purity and perfection. Other characteristics of a dove. We read in Song of Solomon, basahin natin sa chapter 6, verse 9, my dove, my undefiled is but one. She is the only one of her mother. She is the choice of her that bare her. The daughters saw her and blessed her. Yea, the queen and the concubines, and they praised her. Another thing, na i-represent ng dove ay it represents humility. Dove is symbolized as one who is humble, not proud. Song ni Solomon ay sinabi dito sa verse chapter 4, verse 14, oh my dove, that art in the cleft of the rock, in the secret place, let me see thy countenance, let me hear the voice, sweet is thy voice. Another thing, number 5, okay, the dove does not seem to be a creature who boasts of itself. Yan ang dove, represents humility. Hindi siya kakaroon ng boosting sa kanyang sarili. Kaya sa Matthew 11 verse 29, sabi ng ating Panginoon, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. The dove is also a harmless creature. Okay, number 5, the dove is also considered to be a harmless bird. Jesus illustrated this truth when he spoke of how his disciples were to behave. Matthew 10 verse 16, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as a dove.
Another thing, the dove moves. Okay? When there is trouble, the dove moves. Yung humihikbi din sila or nag-groaning na walang sounds. This seems to give the idea that the dove is not a fighting creature pag nasa trouble sila. Amen? Sabi sa Isaiah 59:11, we roar all like bears and more soar like doves. We look for judgment, but there is none. For salvation, but it is far off from us. As the dove mourns when there is trouble, the Holy Spirit works with the believer in our weaknesses. Amen? Kapag may trouble, ang mga believer ay nagmo-mourn, naggo-groan din sila. That's why, ang Holy Spirit naman ay nagwo-works with sa mga mananampalataya sa kanilang mga kahinaan. Paul wrote to the Romans how the Holy Spirit helps with our prayer through wordless groans. Yung nag-groan tayo na hindi tayo nagsasabi, hindi tayo nagsasalita. Pero deep inside, we are groaning. Amen? Ganyan ang mga believer. Nahihirapan dahil merong trouble. Kaya sabi dito sa Romans 8:26, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not that we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groaning. So nag-groan pa lang tayo, pero ang Espiritu naman ay nagkakaroon ng pamamagitan sa atin while we are groaning. Amen? Which cannot be uttered. Di ba? May mga nag-groan talaga na hindi sila nagsasalita. Pero humihikbi sila, nahihirapan sila. Amen? Meron palang Espiritu itself make it intercession sa ating mga groaning. And one thing is the dove is a clean bird. Since the dove was used for sacrifice, it is ceremonially clean animal. We read of the offering of the dove in the Leviticus chapter 12. Yan. Ang mga turtle dove sila ay mga burnt offering. And when the days of her purifying are fulfilled for a son or for a daughter, he shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon or turtle dove for a sins offering unto the door of the tabernacle of the congregation unto the priest. Yan. So yan yung mga karakteristik bakit ang dove ay inahalin tulad sa Holy Spirit. Amen? Then, pupunta naman tayo mismo sa mensahe ng prophet na on the wings of a snow white dove. Yan talaga yung mensahe natin. Pinag-aralan lang natin para maunawaan natin ano bang dahilan bakit itinitipo ang kalapati sa Holy Spirit. Amen? Then, punta tayo sa message. Yan, sa message na on the wings of the snow white dove. At umpisahan natin dito sa Psalms chapter 55. Babasahin ko na ng dire-diretso. Give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication. Attend unto me and hear me. I mourn in my complaint and make a noise because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked. For they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. My heart is sore pain within me, and the terrors of death are fallen upon me. Fearfulness and trembling are come upon me, and horror heart overwhelmed me. So makita natin itong sinasabi dito ay nasa trouble siya. Tama? Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. And I said, oh, that I had wings like a dove. Diba?
Sinasabi niya na sana magkaroon ako ng pakpak na katulad ng kalapati. Para ano? Kasi grabe yung na-overwhelm siya mga kapatid sa tinatawag na horror. Nagkaroon siya ng fearfulness and trembling are come upon me. Amen. Sino ang nagsulat nito? Psalms. Si David. Yan yung naramdaman ni David nung siya ay natrobo sa kanyang sarili. Amen. Kaya sabi niya rin na sana magkaroon ako o that I had wings like a dove. For then, would I fly away and be at rest? Kasi wala siyang rest eh. Nasa trouble siya. Amen. So para makatakas siya mga kapatid sa fearfulness and trembling coming upon David and horror had overwhelmed David. Sabi niya, oh, that I had wings like a dove. Di ba? Pakpak. Bakit gusto natin magkaroon ng pakpak? Bakit gusto niya magkaroon ng pakpak? Para makatakas sa trouble. For then, would I fly away? Para magkaroon na sa magkaroon siya ng katahimikan, magkaroon siya ng kapayapaan. Amen? Kasi wala naman tao na gusto niya na nasa trouble siya. Amen? Kaya nung si David ay na-overwhelm siya. Grabing troubled. Amen. Horror had overwhelmed me. Lord, then would I wander far off? Gusto niyang lumipad. Gusto niya magkaroon ng pakpak ng isang kalapati para lumipad siya at magpakalayo-layo siya. At saan siya pupunta? Sa wilderness. Ibig sabihin, gusto niya tumakas sa problema. Gusto niya tumakas sa trouble sa buhay. Amen? Yan yung mensahe ng scripture na to. At yung scripture nga, yung binasa natin kanina, yung Matthew 3:16. And Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water, and lo, the heavens were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. Now, dito tayo sa message na Snow White Dove. Okay? Sa paragraph 38. Mga ilang paragraph lang to na kinuha ko dahil gusto kong bigyan ng emphasize kung ano ba talaga yung dove. Ano meron ng dove. So, i-focus natin yung ating isip. Ano yung mensahe ang makikita natin dito sa isang dove, kalapati. Dove has always been one of my favorite birds. Pigeon and a dove, they are both the same family. Kaya nga kung hindi ka expert sa mga tinatawag ng mga ibon, klase ng ibon, ay hindi mo madidistinguish kung ano talaga yung pigeon at saka yung dove. Kasi nga, they are come both of the same family. At the habits of these birds are outstanding. So kailangan makita natin yung habits ng klase ng mga ibon na to. Itong pigeon and a dove. Okay? Bakit naging outstanding daw? Bakit paborito ni Buddy Banham na uri ng ibon? Ang dami namang ibon eh. Di ba? Maraming klase ng ibon. At bakit sinabi niya na dove ay these birds are outstanding. Sabi dito, and how the dove is the most cleanest bird that we have. Pinaka malinis na ibon na meron tayo. At yung beast naman, di ba? The lamb is the most meekest animal that we have. They are both sacrificial bird and beast. Yun ang kanilang pagkakapareho. Amen? Isang ibon at isang hayop, beast, pareho silang sacrificial. Amen? Paragraph 40, sabi niya,
how beautiful it's tied here as Jesus being the lamb, ba? Yung dove at yung lamb. Yung dove, the most cleanest bird. Yung lamb naman ay the most meekest beast, animal. Ngayon, pagdating sa pagtitipo naman, itong dalawang klase ng hayop na pareho silang sacrificial, itinitipo si Jesus being the lamb. At yung dove being God. Amen? The two natures had to be the same. And that's the way we have to be. Our nature has to change from the roaring sinner to the meekness of a lamb. Kaya, meron silang tinatawag na the same nature. Amen? Sa 41, napansin niyo ba? Did you notice that the dove, which is the Holy Spirit or God, led the lamb, led Jesus Christ. And notice, the lamb put everything he had to the dove. Tama? Lahat na meron ang lamb, napurpit yan at ibinigay niya lahat ito sa dove. Kaya naging masunurin si Jesus Christ sa Ama. Amen? The dove of God wanted to represent His Son. He was represented by the most cleanest and meekest animal on the earth, an earthbound creature. But when God represent Himself in the heavens, pag ang Diyos naman, nirepresent niya ang kanyang sarili sa langit, anong nirepresent niya? Ang dove was by the meekest and most cleanest bird there is in the heavens. Dove. So okay, tatanungin ko, ano nga yung paborito niyong bird? Agila o dove? Kasi marami sa atin talaga dito, agila. Pero ngayon, nabasa natin ngayon, parang gusto ko na dove na. Kasi, biggest and most cleanest bird. Yung sinabi agila. Pero lahat tayo dito, pag sinabing message, agila. Diba? Parang ako, magdadab na ako. Sabon. Yung sabon. Dove soap. Tuloy na natin. Sa 44, yung pagkakagawa ng Diyos, no? Yung pagkakalikha ng Diyos. How God made the dove. Sabi niya, dove is a very odd constructed dove. Because his habits, sabi yung character niya, yung nature niya. So daw, he cannot eat anything that's unclean. He couldn't to do it. Bakit? Okay? Dahil hindi ganun ang pagkaka-constructed sa kanya o yung pagkakalikha sa kanya o yung pagkakagawa. Yan yung isa sa mga habits na makikita natin tungkol sa dove. I've always talked about the dove being the symbol of God. But the dove can eat wheat, all right, but it cannot eat the dead carcass. Bakit? Bakit na hindi pwedeng kumain itong dove ng mga patay? Di ba? Dead carcass. Di ba? Hindi sila kumakain ng carcass. Pag sinabing carcass, ano ba ibig sabihin ng carcass? Mga pinas lang. Di ba? Mga kinatay. Laman. Meat. Di ba? Mga meat yan eh. Okay? Ay, hindi sila kumakain no. Kinakain lang talaga nila ay no. Meat. All right. Okay? Bakit? Bakit hindi sila pwede sa mga ganun? Ang agila, ang kinakain nila ay ano? Carcass, meat, fresh, bagong paslang. Di ba? Pero yung dove, hindi pwede siya sa mga carcass. Kahit bagong paslang ba yan, bade, kahit opera pa yun ng fresh meat,
Okay? That's the way it is with a genuine Christian. But a genuine born-again Christian cannot take the things of the world. Okay, so, ngayon, itinitipo naman dito yung dove sa ano? Kanina, itinitipo ang dove sa Holy Spirit, sa Diyos. Yan dito naman, dating sa habits naman ng dove, di ba? Makita natin. Itinitipo naman siya ngayon sa mga tunay na believer. Yeah, that's the way it is with a genuine Christian. Yung born-again Christian cannot think the things of the world. Yung na born again na. Tama? Okay. Kaya, meron pang mga mananampalataya na hindi pa nababorn again. Pero naniniwala sila sa message. Naniniwala sila sa propeta, naniniwala sila sa message, at pero hindi pa talaga sila nababorn. Okay? May ganun pang kalagayan. And sabi niya, I found out that the dove don't have any gall. Ano yung gall? Abdo. O gall, bladder. Okay? So I want you to focus that words, na ang dove, wala siyang any gall. Okay? Bakit? Bakit ganun ang pagkakakonstruct sa kanya ng Diyos? Bakit ganun niya dinesign itong hayop na to na walang gallbladder? Kung pupunta tayo mga kapatid sa ah, animals anatomy ba tawag doon, o human anatomy, okay? Tingnan muna natin kung ano ba ang kahalagahan na meron kang gallbladder. Okay? Yan. Ito. Yan yung human anatomy. Okay, yan yung liver. Kita natin, ito yung liver. Isa naman, ito yung green. Tama? Yung nasa baba, gallbladder. Abdo. Okay, sa kanan yung pancreas. Now, ang abdo or the gallbladder is a hollow, pear-shaped organ. Yan, yung nasa green, nasa baba. On the right side of our abdomen, internally, you can find it under the liver. Okay? Nasa ilalim ng liver natin pala yung abdo na yan. At ang function ng ating gallbladder, ano? Storage siya ng, ano? Bile. Ang bile ay ano? Ang bile ay, which is a digestive fluid to produce by the liver. Yan. Ang bile help us digest food. Ano? Para matunaw, para ma-digest. Primarily because it breaks down fats into smaller fatty acids. Yan pala ang function ng tinatawag ng ating gallbladder. Okay, nandiyan yung ini-store yung bile, at yung bile naman, mga kapatid, ay isang digestive fluid na pinroduce ng liver natin para i-break niya yung mga fats na kinain natin into a smaller fatty acid. Yan. Kumbaga, matutunaw yung mga kinain natin ng mga karne, di ba? Kaya sabi niya, he has no gall. So therefore, it's just against him to eat anything bad. Kaya kung wala kang gallbladder, Brother Aris, ano mangyayari sa'yo? It's just against you to eat anything bad. Kasi wala kang panunaw eh. Di ba? And if he would, ano mangyayari? Dahil wala siyang gallbladder, wala kang gallbladder, it would kill him. Mamamatay siya. Mamamatay ka. Pero pagdating sa dove, walang delikado sa dove. Bakit? Bakit? He isn't going to eat. Hindi na makakain yan. Hindi niya kakainin yan. Dahil wala siyang appetite sa mga ganong klaseng pagkain.
Kaya puro wheat lang siya. Di ba? Kahit fresh meat pa yan, bakit bagong katay pa yan? Oh, libre to, bagong katay. O dab, sa'yo na lang to, libre to. Wala siyang appetite. Bakit? Wala kasi siyang ah, now, ang 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 dab ay itinipo ngayon, di ba na sa born again Christian. Tama? Okay? So ibig sabihin, ang genuine born again Christian, wala din siyang apdo, walang gal. Kung paano naman ang dab ay wala siyang gal at hindi siya kumakain dahil wala siyang appetite. Kaya makita natin, the dab don't have any gall. So that's the way it is with the Christian. Dapat wala ka rin gall. Ano pa yung gall pagdating sa Christian? Ano? He doesn't need any bitterness. Yung pala yung ibig sabihin ng gall pagdating sa tunay na mga Kristiyano na mananampalataya. Amen. Lalo na doon sa mga naborn again na. Ayaw niya ng bitterness. Kaya pagka pag may bitterness siya sa heart, nagmo-mourning siya. Katulad din ng dove, nagmo-mourn naman sila kapag nasa trouble sila. At yung dove ay hindi sila fighter creature. Kaya nga sabi ni David, ay sana magkaroon na lang ako ng pakpak ng ng kalapati para makalayo-layo siya at mapunta lang sa wilderness kasi ayaw niya ng so much trouble, ayaw niya ng bitterness. Ganun daw ang tunay na Kristiyano. He doesn't need any bitterness. Amen? That's the way with a real Christian. Did you know a real Christian doesn't have even any sin at all imputed to him? Ano kaya ibig sabihin mo? Doesn't have even any sin at all imputed to him. So, tingnan natin yan. Kinote niya, di ba, yung Romans chapter 4, 6, o 6:4? Alin dyan sa dalawa na yan? Okay? Yan. The dove don't have any gall, so that's the way it is with the Christians. He doesn't need any bitterness. Sa dove, wala siyang gall. Sa isang genuine Christian naman, ang ibig sabihin ng walang gall, any gall, wala siyang anumang bitterness. Okay? So, di ba naman, pinaliwanag niya naman ang real Christian, he doesn't have even any sin at all imputed to him. Tama? Pagdating sa Diyos to sa tao, hindi pwede to. Di ba? Kahit sabi mo, Christian ako, born again ako. Tama? Hindi ka i-impute ng tao. Tama? Hindi natin i-impute, lalo kapag nakakita tayo ng pagkakamali sa tao, hindi natin sila mai-impute eh. Pero sa Diyos, tingin niya ngayon sa real Christian, ang Diyos doesn't have even any sin at all imputed to him. Paano kaya yun? So, kinote dito, di ba, namin sinabi ni David. David said, blessed is the man who God. Hindi tao, tama? Sino ang nag-impute? Not impute sin to. Sino yon? Ang Diyos. Pag tao, hindi tayo nakakapag-impute ng sin. Di ba? Pero ang Diyos lang ang pwedeng gumawa yun. Kaya blessed is the man who God will not impute sin to. God, not man, does not impute to you anything that's done. Yung mga nagawa mo na. Basta lahat ng mga nagawa mong mali. Pati lahat ng kasalanan na nagawa mo dating sa Diyos. God does not impute to you anything that's done. Bakit? Bakit hindi niya binibilang? Diba? Bakit hindi niya ini-impute yung mga nagawa mong pagkakasala o pagkakamali o pagkukulang, mistake?
Di ba? Bakit daw? Because you are under the blood. Ano bang ibig sabihin ng under the blood? Sabi niya, ang Diyos, hindi niya inaaring o binibilang ang lahat ng mga nagawa mong pagkakamali o pagkukulang sa buhay. Amen? Dahil ikaw daw, bilang makasalanan, ano, hindi ka pa born again yan, ha? Under the blood. Ano yung bang ibig sabihin ng under the blood? Under grace of God. Yun ang ibig sabihin ng under the blood. Under the grace of God. At hindi niya nakikita yon. Kaya, God does not impute to you anything sin that you done. Lahat ng mga kasalanan na nagawa mo, amen? Because ang nakikita lang ng Diyos ay yung blood of the Lamb. Okay? Kaya, yan pala ang dahilan na ang Diyos not impute to you, ikaw, ako, tayo, anything that's done. At ang mga pagkakamali, pagkukulang natin, kasalanan na nagagawa natin, dahil ikaw daw ay under the blood. And He doesn't see it. Ano yung mga hindi niya nakita? Yung mga kasalanan. Yung mga sins. Dahil nga, natatakpan ng blood of the Lamb. Okay, that's yung pala, the very reason bakit God does not impute to you anything that's done. Because we are under the blood, because we are under the grace of God, and He doesn't see it. Okay? There's a blood sacrifice kasi. Kaya natatakpan, hindi niya nakikita yan. Ang lang nakikita ng Diyos. Kahit patuloy tayo na nagkukulang, patuloy tayo nagkakamali, patuloy tayo. Alam niyo, ang mindset kasi natin, dapat hindi tayo magkamali. Di ba? Yan ang mindset natin eh. Dapat hindi tayo magkasala. Dating sa mga ama, dapat gusto niya yung mga anak niyan. Walang magkakasala. Di ba? Mindset, ang tinatawag na traditional na pagdidisiplina natin, ang gusto natin, ang lahat, ang gagawin natin, ang kailangan, susunod lahat sila sa pag-uutos natin. Di ba? Yan ang traditional mindset natin bilang magulang, bilang ama, bilang ina, bilang pastor. Gusto ko susunod lahat kayo sa sasabihin ko. So, anong mangyayari yan? Pasusunodin natin, o ikaw dito ka, ikaw dito ka. Huwag ka dyan, dito ka. O ikaw dito ka. Kasi natatakot tayo, ayaw natin na magkamali sila. Ayaw natin na mahulog sila. Diba? Ano? Yun yung mindset natin. Natatakot tayo na kapag nahulog sila, nag-fail sila, nagkasala sila, madudungisan yung ating right. Gusto pa naman. Naging ako. Tapos yung mga anak ko. Kaya gusto natin wag silang magkasala. Di ba? Ganyan? Gusto natin magkasala. At pag nagkasala sila, o nahulog sila, nagkamali sila, nagkaroon sila ng blunder, mistake. Amen? Ano nangyayari sa atin bilang mga ama? Nagkakaroon tayo ng bitterness sa anak natin. Nag-grieve tayo, nagkakaroon tayo ng bitterness sa kanila. Kasi feeling natin, hindi tayo sinunod ng anak natin sa gusto natin mangyari sa kanila. Yan talaga mga kapatid, ang tinatawag na traditional discipline ng isang ama at ng isang pastor. Gusto natin, ikaw dito ka, doon tayo. Di ba? Kapag ginawa mo yan, magbibigay ka ng reproach sa amin, magbibigay ka ng reproach sa ministry, o huwag ka na magsisimba. Bahala ka sa buhay mo. Anong tawag doon? Kapag ginanon mo na yung bahala ka na sa buhay mo, hindi ka naman sumusunod, patigas ang ulo mo. Ang believer ka talaga. Sinisira mo lang ang ministry. Diba? Kaya nga, nakakalungkot yung kinuwento ni Brother Joel na dahil yung pamangkin ba ni Brother Joel, I think
na kung Kapatid. saan ay pinagbawalan ng pagsimbahin ng pastor doon sa simbahan nila. Kasi nga, nagiging reproach worldly, pag nasa labas. Pero patuloy naman na nagsisimba pag linggo. Nandun pa rin, nagsisimba yung bata. Pero pagdating, after magsimba, worldly pa rin. Diba? Naubos ang pasensya ng pastor. Kaya sinabihan yung magulang, wag mo na pagsimbahan ng anak mo kasi nakakahiya. Nadudungisan yung ating righteousness. Nadudungisan yung pangalan ng simbahan natin. Nadudungisan ang pagiging pastor ko. Nadudungisan yung pagiging mensahe natin. Huwag mo na pagsimbahin. Dahil ang pastor headship, sumunod yung nanay. Hindi niya na pinagsimba yung anak. Hindi niya na isinama. Siya na lang nagsisimba. Hindi niya na sinama yung anak niya. Pinabayaan niya na rin dahil utos ng pastor ang pagsimbahin. Diba? Dahil headship eh. Ano ang nangyari? Sabi ni Brother Joe. Nagkaroon ng boyfriend na ano naging boyfriend, Brother Joel? Tomboy Girlfriend. ba? Tama ba? Si mamaya, Tomboy. mali-dilig ko eh. Tomboy. Brother Joel? Tomboy. Yung nakamit. Tomboy siya. Joel? Nag-boyfriend Yes, siya ng? Babae. 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 Yun, tomboy. O, sino Tomboy. ba ang tomboy? Kasi baka pareho na, di ba? Ano ang tawag? Ano ang tawag ng Bible doon? Ano ang tawag sa Bible noon? Abomination. Di ba? Homosexual. Di ba? Sa Leviticus, mga kapatid, grabe ang parusa doon. Di ba? Pinabayaan mo na dahil nga hindi mo mapasunod eh. Dahil ang gusto natin gawin sa mga anak natin, gawin natin robot. Tusian natin. Ipo-program ko na anak, lagi ka lang sa kanan na. Huwag kang kakaliwa. Dahil sinusian mo, talagang puro kanan lang yan. Hindi kakaliwa yan kasi susi eh. Nakalimutan natin ang Diyos. Nagbigay siya ng pre-moral agency. Diba? Na meron din silang sariling mundo, hanggang ang sarili lang moral agency. Kung tayo may pre-moral agency, yung mga anak natin may pre-moral agency. Amen? Kaya under ng pre-moral agency ang tao ay na-fall. Tama? So kahit anong higpit mo, kahit pastor ka pa, kahit anong pangangaral mo, walang hindi nagpo-fall under ng pre-moral agency. Magpo-fall talaga sila. Kahit anong ingat mo na hindi sila mahulog, kahit ano yung galit mo, pangaral mo, sita mo, magpupul at magpupul yan dahil katulad din natin, nag-fall din tayo. Diba? Meron din silang sariling mundo under ng pre-moral agency. Pero pag ginawa mo parang robot yan, gusto ko dito kayo, dito lang kayo, dito lang kayo. At kapag nag-fail sila sa kagustuhan mo, magkakaroon ka ngayon ng hatred. Magkakaroon ka ng bitterness. Maraming pastor ang ganyan sa kanilang mga anak. Dito sa end time, maraming ganyang pastor. May isang pastor, dahil nga yung anak niya ay talagang sinisecure niya lagi na talagang maging ehemplo kasi pastor siya eh. So dapat yung mga anak niya ehemplo. Eh lalaki pa naman yun. Kaya pagdating sa church niya, ginawa niyang hindi pa pwedeng deacon. Ginawa niyang youth leader. Yeah. Kasi tatay, pastor eh. Kumbaga si Paulo, gagawin kong youth leader. Kasi kailangan maging ehemplo sila ng simbahan, maging ehemplo sila ng mga youth. Kailangan hindi magpipail si Paulo. Kailangan hindi siya makakakitaan ng reproach. Kailangan hindi siya makikitaan ng worldly things. Kaya lagi mo si sermonan, ganyan ha. So, hindi tayo pwede makitaan ng ganyan ha. So napipressure yung mga bata. Diba? Pinipressure natin. Kahit na meron talaga silang nature, Paul, kasi may pre-moral agency sila eh. So pinipressure natin. Diba? Pero kahit anong pressure mo, kahit anong paalala mo, kahit ayaw mo, magpo-fall yan. Kasi may pre-moral yan. Kaya anong nangyari dun sa anak niya?
Pastor siya, bata, lumaki sa ministry, kaya naging song leader, dumating ang time mga kapatid, nahulog yung anak niya na tinatawag na believer. Nakabuntis ng unbeliever. Kaya yung pangarap ng ama na pastor, nahulog lahat. Ako, pastor pa naman ako. Kilalang pastor pa naman ako. Ano na lang ang titingnan sa akin ng mga miyembro ko. Diba? Youth leader pa naman ikaw, anak. Bakit mo ginawa yan? Kaya bahala ka sa buhay mo. Dahil ginawa mo yan, hindi ka sumunod sa akin, magpakasal ka mag-isa, hindi kita ikakasal dito sa simbahan. Maghanap ka na magkakasal sa'yo. Yun. Nagkaroon siya ng bitterness sa anak niya. Dahil piling niya, nabigo siya ng anak niya. Kaya yung anak niya, nagpakasal na, naghanap ng ibang pastor ng denomination. Hindi niya talaga kinasal sa simbahan niya. Diba? Pero ang Diyos hindi ganun. Kahit na ilang beses tayong mahulog, ang Diyos ay ano? Under grace pa rin tayo. Dahil merong blood of sacrifice. Hindi natin kasi naunawaan kapag sinabi natin grace. Brad, bigyan mo ng grace. Sabi ko po, sa kaibigan natin, Pastor, Padre, hindi tayo ang nagbibigay ng grace. Kasi grace of God yan. Sino ang magbibigay ng grace of God? Tayo. So paano tayo magkakaroon ng magbibigay ng grace? Paano tayo mag-a-apply ng grace? Hindi. Walang chance na makakapagbigay tayo ng grace. Diba? Ang tangi lang magagawa natin, maging mabiyaya lang tayo. Ano bang ibig sabihin ng maging mabiyaya? Hindi mabiyaya lang tayo sa isa. Nakita ka ng sin na nagagawa ng kapatid mo, maging mabiyaya ka lang. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ba, magbibigay tayo ng grace? Diyos lang pwede magbigay ng grace. Kaya nga tayo lahat under grace eh. Wala dito na hindi under ng grace. So kung under grace ka, paano ka magbibigay ng grace? At grace ng Diyos yun eh. Di ba? Kaya nga under grace, mga kapatid, ang Diyos nag-i-impute ng o hindi siya nag-i-impute ng sin. Hindi niya binibilang. Tao bibilangin na, Brad, nakadalawa ka na. 3 beses na kitang nakita. Yung anak mo, maraming beses ko na nakita nakapantalon lagi. Yung anak mo, nakita ko na naman sa parlor, nagpaputol ng buhok. Hindi nag-i-impute ang tao eh. Nagbibilang talaga yan. At darating ang time, i-broadcast mo yan. Mag-aala John the Baptist. Hindi natin naunawaan bakit ganun ang karakter ni John the Baptist. Dapat makita natin, mag-John the Baptist ka, hindi doon sa mga under grace. Kanina nag-John the Baptist si John the Baptist. Sa mga Sa mga lahi ng, doon gamitin yung John the Baptist na nature. Nakita ng sin. Kayong mga lahi ng kung sino nagsabi sa'yo magsitakas. Pero yung under grace, hindi nyo pwedeng apply yun kasi under grace yun eh. Ang gagawin natin, hindi natin sila pasusunodin kung ano yung gusto natin. Ang magulang, ang pastor, nandyan lang siya, nag-iintay. Kapag nahulog yung tupa, nandyan siya para tulungan, para i-lift up. Dahil alam ng Diyos, magpipay ang isang inosenteng tupa. Pagkakamali siya. Kaya nga lost sheep eh. Nakita ng Diyos yan eh. Kaya nilagay niya under grace yung mga lost sheep. Diba? Kaya maraming pastor mga kapatid na kung saan gusto nilang gawing robot yung kanilang mga anak. Gusto ko anak, ikaw na yung susunod sa akin pastor. Ngayon muna, ikaw muna yung song leader o ikaw muna yung, di ba? Na kapag nag-fail sila, maraming pastor ganyan. Yung isa, anak ng pastor, pastor din siya, may anak din siya, lalaki din, youth leader din. Nakabuntis din ng ibang member sa isang end time. Di ba? So, dismayado yung pastor na yun. Kasi para sa kanya, hindi tama anak ah.
na-defile mo. Diba? Na-defile mo ang marriage. Ibig sabihin ng na-defile ang marriage, nagkaroon na ng tinatawag na, na bahid bago ikinasal. Nabuntis niya. Yung isa naman ay nagkaroon na sila ng tinatawag na premarital sex. Hindi na malinis ang bed ang tawag doon. Na-defile na. Kaya dismayado ngayon yung tatay na pastor. Kaso hindi siya boto doon sa babae. Hindi niya pinakasal. Sabi ng isang pastor, dapat, pastor ka kasalan ng anak niya. Kasi ginalaw niya ayaw ng tatay. Kasi hindi niya gusto yung babae na yun kahit membro pa ng isang church kasi hindi maganda yung reputation ng babae. Kasi marami naging boyfriend. So ayaw niya na maging asawa ng anak niya. Hindi niya pinakasal. Ano yun? Inokontrol kasi natin. Gusto natin na maging matuwid sila sa paningin ng mga righteous. Diba? Ang gusto natin, hindi sila mag-fall, hindi sila mag-fail. Imposible yun. Kaya nga under grace Alam ng Diyos na mag-fall tayo under ng pre-moral agency. Kaya dapat ang magulang, ang pastor, nandyan lang sila. Tulad ng Diyos, kapag nag-fail ka, mayroong tinatawag na blood. Yun ang ibig sabihin na maging mabiyaya tayo sa mga tao na magpupol. Buti natin sila. Amen? Huwag tayo magkaroon ng bitterness sa mga tao na nakaagawa sila ng pagkakamali sa buhay nila. Amen? Kaya sabi dito, there's a blood of sacrifice. The only thing He can see you in, ano daw? Is the way He saw you before the foundation. Yun lang ang nakikita ng Diyos. Yun lang ang tinitingnan ng Diyos sa foreknowledge niya. Tinitingnan niya yung pangalan mo doon sa Lamb's Book of Life. Yun lang ang nakikita ng Diyos. Yun lang ang tinitingnan niya. Bakit hindi niya binibilang yung mga kasalanan? Kasi nga, merong blood of sacrifice na nakatakip. Diba? Nahugasan, washed by the blood of Jesus Christ. Hindi niya nakikita yun. Kaya hindi binibilang ng Diyos yung mga kasalanan na nagagawa natin. Kundi ang tinitingnan niya is the way He saw you before the foundation of the world. You know? Then He put your name in the Lamb's Book of Life. Yun ang tinitingnan na ito. Kasi ang Diyos may knowledge siya, nakita niya na magpupol ka. Tama? Nakita niya rin sa dulo kung paano ka magiging overcomer. Tayo, hindi natin makikita. Tayo, mainipin tayo Ilang taon na ba ako nangangaral sa iyo na huwag kang magpapaputol ng buhok, huwag kang magpapatanong. Hanggang ngayon, 2024, ginagawa ko pa rin. Nakita na ng Diyos yun, pero nakita rin nila ng Diyos paano yan, ma-overcome nila. Kasi mayroong mga pre-moral agency, hindi natin pwedeng kontrolin lahat yan. Amen? Ang Diyos, may time, ang Diyos pumipikit, God wink. Diba? Sabi niya yung mga tawag doon, yung mga native na may mga daladalang idols, gumagaling sila. Bakit sila gumagaling? Diba? Sumasamba sila sa Diyos, pero gumagaling din sila. Alam mo ang Diyos, God wink their ignorance. God do the healing. Pero ang sinasamba nila, ang Diyos na hindi nila nakikilala. Pero bakit sila nagkakaroon din ng healing? Wala na bang healing kundi ang Diyos? Because God wink. Amen? So, ang Diyos din, nakita niya na, mga kapatid, yung ating mga ignorance. Kaya nga, ang tinitingnan ng Diyos, ayan yung pangalan mo. Ayan, tingnan din natin, diba, na ang kanilang mga pangalan ay nandun sa Lamb's Book. Hindi mo bibilangin kung ilang beses sila nahulog, kung ilang beses silang matigas ang ulo, kung ilang beses silang hindi sumunod sa iyo. Ilang beses sila naging pasaway. Hindi dapat yun ang binibilang natin. Kasi ang Diyos mismo na nakakita ng lahat, hindi kasi nagbibilang Ang tinitingnan nilang mga kapatid na yung pangalan mo doon sa Lamb's Book of Life. Yun lang ang tinitingnan ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos yung dulo.
That's all he can look at. Ano lang ang tinitingnan niya talaga? Yung pangalan mo na nilagay niya doon sa Book of Life. Kaya that's why hindi niya binibilang yung mga magagawa mo o nagawa mong pagkakasala under this life. All walks of life. Amen? Because you are redeemed from everything that was ever done. You are washed in the blood of God. Therefore, there's no gall in you. So dapat, wala tayong bitterness, kapaitan kapag nakakita tayo ng kapatid natin na hindi pa nakakalakad perfectly sa word, nakagawa sila ng mga pagkukulang. Kasi, in the first place, baka hindi pa natin naranasan yung kalagayan nila. Diba? Bigla mong pagkakalitan, baka mamaya may pinagdadaan ng problema. May ino-overcome siya na hindi niya pa pala kayang overcome, pero gusto niyang ma-overcome. Baka hindi natin alam. Na kahit siya ay nagigilty every time na makaagawa siya ng pagkakamali, pagkukulang. Dahil sa panahon sa panahon pagkasalukuyan, hindi niya pa kayang ma-overcome, pero nagigilty din siya. Nagre-repent siya every time na nagagawa niya yung kahinaan na yun. Pero ang gagawin natin, dahil meron tayong bitterness, babakbakan agad natin. Mag-aalagyan di Baptist tayo. Kulang lang sabihin natin, ulupong. Di ba? Diyan di Baptist ba natin sila? Di ba? Eh sabi niya, there's no unclean habit in you because the blood of the Lamb. God cannot impute sin to you after you got a sin. After you got a sin offering laying, kailan ba dumating yung sin offering laying there? Kailan pa? Kailan? Calvary. Kaya sabi niya, look always, all the time, sa Calvary, doon lang ititingin. Nakita mo, ay, worthy naman itong anak ni Brad. Worthy naman itong anak. Mali naman. Asawa niya, yung pamilya niya, wala naman sa mensahe ito. Kasi ang tinitingnan mo, yung sin. Pero ang Diyos, ang nakatingin siya sa sin offering. Kaya kung titingin din tayo kung paano tumingin ng Diyos, dahil mayroong mensahe, diba? Hindi tayo magiging judgmental. Hindi tayo magkakaroon ng gall o bitterness. Diba? Magkakaroon tayo ng bitterness. Nasasabi ko to dahil naranasan ko yun, nagkaroon ako ng maraming bitterness. Sabi ko, wala akong hatred. Wala nga akong hatred, pero may bitterness naman ako. I tell you a story mamaya. No? Tapusin ko lang to. Baka hindi matapos to presentation eh. Puro lang kwento mangyayari. So, the dove don't have any gall. Ganon din ang Christian, isang tunay na Christian. Wala siyang bitterness. Every time na makikita mo yung kapatid na mahina at naiisip mo yung kanyang kasalanang nagagawa at nag-grieve ka, ang tawag doon bitterness eh. Kikita mo si brother. Naiisip mo kasi binilang mo yung mga ginawa eh. Okay, hindi nagbago to. Mahilig pa rin sa alak. Mahilig pa rin sa pasyal-pasyal. Mahilig pa rin sa world of. So nagagalit ka. Kasi binibilang mo. Hindi natin napapansin, nagkakaroon pa na tayo ng bitterness na sa puso. Hindi daw yun ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, he doesn't need any bitterness. Ang Diyos, mga kapatid, hindi siya impute sin. Kasi hindi niya tinitingnan mo. Amen? A real Christian does not even have any sin at all. Yan ang tingin ng Diyos. Pero hindi yan ang tingin natin eh. Di ba? A real Christian doesn't have even. So kung real Christian ka, kung paano ang tingin ng Diyos, dahil meron namang mensahe, dapat ganun din dapat ang tingin mo. Huwag mong pagbibilangin mo yung mga pagkakasala, yung kahina, pagbibilangin yan. Kailangan ready ka dahil alam mo, magpipail talaga sila. Kung paano ka nag-fail under ng pre-moral, sila, kaya hindi mo may sarili silang mundo under ng pre-moral. Mag-fail sila, hindi pwede. Hindi kayo mag-fail kasi pastor ako eh. Hindi kayo mag-fail dahil nasa simbahan tayo. Huwag kayo mag-worldly ah. Diba?
magpi-pain sila kahit anong gusto natin na huwag silang mag-pain. Magpo-fall sila. Kaya, there's a blood of sacrifice. Now, ang Diyos pala ay hindi pala binibilang yung kasalanan. So, anong sasabihin ng iba? That gives me plenty of room din. Brother Banham, that gives me plenty of room din, Brother Banham, kasi ang Diyos pala, hindi niya pala binibilang yung kasalanan ko. Hindi, patuloy akong gagawa ng kasalanan ko. Kasi ang Diyos pala, hindi nagbibilang eh. Di ba? Yan daw ang pwedeng sabihin ng tao. Pero sabi niya, but when a man can really see what Jesus done for him kapag nakita ng tao kung anong ginawa ng Diyos ni Jesus sa tao. Ano? And turn around and do something contrary to him. It shows that he never received Christ. Kapag ganon ang isip mo, ang Diyos pala, hindi pala nagbibilang. So, pwede ba pala akong gumawa? I have a plenty of room. Ma-abuse nila yan. Diba? Kasi hindi naman pala nagkakasala ang pili eh. So, kahit na uminom ako, kahit na magbagyong ako, predestinated sila ako. Hindi ma-epekto ang kaligtasan ko kasi predestinated ako. Diba? Bueno, sasabihin mo, yan ay nagbibigay sa akin ng maraming puwan kung gayon, kapatid na Banham. Magagawa ko kung ano ang gusto ko. Kasi hindi mo ibilang ang Diyos eh. Lagi kong ginagawa palagi. Ngunit kapag ang isang tao ay talagang nakakita kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanya, ibig sabihin nagkaroon ka ng perfect realization, ginawa ni Jesus Christ sa iyo. Ang ginawa ni Jesus Christ? Calvary. By the shedding of blood. Amen? Kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanya at tumalikod at gumawa ng isang bagay na salungat kay Kristo, ito ay nagpapakita na hindi niya tinanggap si Kristo. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yan para i-abuse. Now, nagbigay ng example si Buddy Banham ngayon. Tama? Ang ganda rin dito sa On the Wings of the Snow White Dove. Tandaan natin, ang Diyos, He does not impute sin. Okay? At ang real Christian ay wala siyang gall, wala siyang bitterness. Now, dinala ni Buddy Banham ang istorya ngayon. Nagbigay siya ng example, sabi niya, kung, if I was going to overseas, abroad, di ba? Overseas. Gagawin niya, bago siya umalis, okay, i-gather niya daw yung pamilya niya around me at sasabihin ko kay Mrs. Branham, looky here, Mrs. Branham, you want to realize that you are Mrs. Branham. Thou shall not have any other husband while I'm gone. Don't you make eyes at any other man. Yung titingin ka lang sa ibang lalaki. Sabi, magkakaroon ka ng tinatawag na yung sinasabi na crush ko. Matagal ko ng crush eh. Diba? Meron ganun eh. May asawa siya, tapos meron isang babae crush na crush niya, may asawa din. Diba? Kay Kristo, tumingin ka lang sa babae na may paggana, saan kakasala ka ng adultery. Eh yung may matagal ko ng crush si sister eh. At teenager, may crush ka sa ibang babae, may asawa. Diba? Kaya sabi niya, thou shall not have any other husband. Don't you make eyes of any other man. Kahit mag-isip ka lang ng ibang lalaki, ibang babae. Crush na crush ko talaga yun. Directly, yan din adultery. Amen? Kasi, nagkaroon ka na ng pagnanasa sa kanya. Kahit sa isip pa lang. Tama? Meron isang samahan natin, diba? Sa isang at sa isang bahay, nangungupahan sila sa baba, tapos yung isang brother nangungupahan sa taas. Yung sa taas, para makaakyat ka, of course, may hagdanan yun. Para sadyain mong mapuntahan yung nasa taas, akit ka ng hagdanan, di ba?
Wala namang ibang paraan kundi hagdanan lang. Paakyat. Now, yung nakatira sa taas, nakapatiran din, eh, meron siya ngayong tumira sa kanya na pamangkin niya na maputi, sexy. Kaya yung brother na yon, ang ginawa niya, kinuha niya yung number. Nung nakuha niya yung number, tinitext niya. Alam mo anong text niya? Para kang magnet. Sabi niya. Ngayon, nagkabukingan, nagsumbong ngayon sa tiyuhin. So, number. Hiningi niya po sa akin eh. O, paano mo nakuha? Umakyat. Hindi mo inakyat mo para makuha yung number. Dabay tinext mo para kang magnet. Hindi ba? Hindi ba immorality na yon? Sawa ka, tapos dalaga, kukunin mo yung number, ite-text mo, tapos sasabihin mo para kang magnet. Gina-justify niya yun. Kaya sabi dito, Mrs. Branham, you are Mrs. Branham. Don't you make eyes at any other man. All these things. Don't you flirt at all. Di ba? Flirting na yun eh. Tama? If you do, pagbalik ko, Mrs. Branham, when I come back, i-divorce kita. So, merong pananimpo. Ibig sabihin, tinatakot niya na, kinokontrol niya sa pamamagitan ng pananakot. Para makontrol natin ang isang tao, madalas sa pamamagitan ng pananakot. Eh pag ginawa mo yan, talagang sabi niya, kapag ipag-flirt ka o tumingin ka man lang sa kahit sinong lalaki, pagbalik ko, i-divorce kita. Yan na naman kapatid mo. Okay? Then, si Mrs. Branham naman, and she turned around and say, sabi ni Mrs. Branham kay Mr. Branham, now, my good man, I want to tell you something also. Thou shall not take out any other woman while you are gone. Diba? Kung sa abroad, kung titingin sa ano babae, di ba? Thou shall not do this and that. Kung gagawin to. Huwag kang mag-i-entertain. Huwag kang magkakaroon ng crush. Di ba? Huwag kang magkakaroon ng crush kahit crush. Hindi tama na ikaw ay isang husbandman. You are a father and a husbandman at the same time. Tapos may crush ka na babae, may asawa din. Di ba? If you do, sabi ni Mrs. Branham, kapag nalaman ko kahit chismis lang yan, may karating sa ating chismis, di ba? Consider yourself, divorce ka na. Huwag ka na umuwi. Mas matindi si Mrs. Branham. Diba? Malaman niya lang talaga. Kahit galing na sa Marites. Di ba? Just consider yourself divorce when you come home. Now, ang tanong di ba na? Would not that be a loving family? Loving family ba ang ganyan? Kasi tatakutin niya para makontrol niya. Yung isa tatakutin niya rin para makontrol niya. Diba? Na wag magkasala, pero pag nagkasala, i-divorce kita. Hindi ba bitterness yun? Dahil nagkasala, hindi mo mapatawad ngayon. Kasi nag-warning ka, ginawa. Hindi mo mapatawad. I-divorce kita. Hindi ba bitterness yun? Nagkaroon ka ng hatred, nagkaroon ka ng bitterness. So, would that be a loving family? See. Kanya, no. Sabi ni Buddy Branham, if I really love her, talagang mahal ko si Mrs. Branham, so I believe, if I did make a mistake, di ba? Kung sakali lang, di ba? If possible, di ba? Do I believe if I did a mistake and sleep, yun, nakagawa siya ngayon. Pag-sleep siya.
Gawa siya ng pagkakamali, nakatingin siya ngayon sa ibang babae. And do something wrong. Yan na, nagkasala na siya, nakagawa siya ng pagkakamali. Naniniwala siya. Tatawarin ako ni Mrs. Branham. Bakit? Kasi alam ko, mahal ako ni Mrs. Branham. Diba? Na kahit magawa ko man, yung sinasabi niya na huwag akong tumingin sa babae, consider your divorce. Alam niya, dahil alam niyang mahal siya ni Mother Branham, tatawarin siya. Kung sakaling magawa niya. Ganon din siya. Kung magawa din ni Mrs. Branham, and if she did, tumingin din siya sa ibang lalaki, habang nasa overseas si Mother Branham, I believe, patatawarin ko rin siya. Bakit? Dahil I love her. Ha? But if I love her like that, as long as that I love her like that, she has no worry. Diba? Kaya kung alam mo na mahal ka ng asawa mo, dapat hindi mo na kailangan sabihin niya kapag tumingin ka sa ibang babae, divorce ka na sa akin. Dapat hindi ka mag-worry. Ibig sabihin, kapag mahal mo ang isang tao, pagkatiwalaan mo. Tiwalaan mo yung asawa mo. Itiwalaan mo yung mga anak mo. Kasi mahal mo sila eh. Amen? Kahit na alam ko na kapag nagawa ko yung sinasabi niya, ay patatawarin niya ako. Pero sabi niya, hindi ko siya sasaktan. I wouldn't hurt her for nothing. Amen? Kung magawa naman yan, di ba na? Kahit hindi talaga nagawa ni di ba na, sa totoong buhay, di ba? So sabi niya, kung magawa ko man yan, sabi niya, I feel the guiltiest guy in the world. Tama? Bakit? Kasi ang real Christian, wala siyang gal. So kapag ang real Christian, nahulog siya, nag-fail siya, agad-agad siyang magre-repent. Kasi wala siyang akdo. Amen? Kaya I feel the guiltiest guy, hindi yung, hindi totoo yan. Di ba? Yung magdi-deny pa. Kaya kung magawa man natin yan, sabi ni Mati Banam, I feel the guiltiest guy in the world. I couldn't wait for a minute. Ibig sabihin, hindi niya papalipasin ng 10 minuto, isang araw, isang buwan, di ba? Isang taon, 10 taon. Kapag nakapag-sleep siya, nakagawa siya ng mistake, kay Mrs. Branham, I feel guiltiest guy in the world. I couldn't wait for the minute. Ano gagawin niya? Sasabihin niya kaagad kung ano yung nagawa niyang pagkakamali kay Mrs. Branham. I tell her about what I've done. Bakit? Mahal niya. So magkukonfess siya, how much more being a husband and wife dating sa Diyos. Kapag naging guilty tayo because of sin, because what we done, nakakaramdam tayo ng guiltness. Kaya hihingi tayo ng tawad sa Diyos agad. Kasi ang tunay na Kristiyano ay wala silang apto. Amen? Hindi nila kayang magkarga ng kasalanan sa kanilang puso. Hindi nila kayang magkarga ng bitterness. Hindi nila kayang magkarga ng hatred ng matagal. Magkakaroon tayo ng bitterness, tao tayo, pero hindi ito itatagal. Amen? Dahil mahal natin ang Diyos. Well, that's, if I love her, with phileo love pa lang yun, ha? How much more greater would may agape love to be in Jesus Christ. Kaya kung mag-fall man tayo, mag-fail tayo, mga kapatid, agad ay hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen. Kasi much greater, mga kapatid, kung magagawa mo yan under ng phileo love, sa asawa mong babae o sa asawa mong lalaki, how much more yung agape love natin sa Diyos. Amen. The dove don't have any gall, so that's the way it is
it is with the Christians, he doesn't need any bitterness. A real Christian doesn't have even any sin at all imputed to him. There's blood sacrifice. Agapaw lang. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Though I might smoke a cigarette, di ba? Na kung saan, hindi naman talaga. I never in my life. But though I might smoke cigarette, but though I would, He might forgive me for that. Alam niya, patatawarin pa rin siya ng Diyos kasi agapaw lang din eh. Tama? I believe He would, patatawarin siya ng Diyos. If I took a drink, pero hindi nagawa ni Buddy Banep sa buhay niya uminom. Kahit nga, bootlegger pa yung tatay niya. If I took a drink, I never in my life, but I believe, He forgive me, patatawarin. Yun ang ibig sabihin na ang Diyos ay He is not impute sin at all. Amen? Under ng agapaw lang. Then sin is not imputed to me. Diba? Kung makapag-smoke siya, makapag-drink siya, then sin is not imputed to me because I don't aim to do it. It's not in me to do it. Kasi merong another nature. Tama? Merong pre-moral agency. Diba? And the dove is the symbol of peace in every nation because of its gentleness, because of its innocence. It is a home-loving bird. It loves to stay home. But the dove is always loyal to his mate, never leaves her. Okay? Sabi niya, i-ano ko na to, i-bypass ko na. The dove, Spirit of the Holy Ghost, okay? I-diretso ko na. Yan. Now, merong tinatawag na ilang beses ko nang nabasa to sa quote. Actually, sa quote ko lang to nabasa. Tingnan niya sa message ni Matthew Barnum. Yung, a chain is as strong as its weakest link. Maraming ilang beses binanggit ni Matthew Barnum sa mga messages. At nalaman ko lang na yan pala ay idiomatic expression. Isipin si Matthew Barnum, nagbabasa din pala siya ng mga ganyan. Mga idiomatic expression. Okay? So, meron ba kayong idea anong ibig sabihin niyang idiomatic expression na yan? May ka-idea? A chain is as strong as its weakest link. Naiintindihan nyo? May idea kaya anong ibig sabihin talaga yan? Idiomatic expression pala yan. Hindi ko lang nalaman. Kasi dati tinatanong ko, ibig sabihin niya na strongest link. Diba? A chain is as strong as its weakest link. Pero mga paliwanag na yung mga gumagawa daw ng alahas, yung pinaka-mahina daw, yung dugtungan. Kaya ang ginagawa ng mga gumagawa, pinapatibay nila. Kaya kung yung weakest link daw, yun daw yung strongest link. Diba yung dugtungan kasi? Kaya pinapatibay nila yan eh. Kaya pag hinablot mo yan, saan napipigtan? Hindi doon sa dugtungan. Diba? Pero hindi nang ibig sabihin niya kasi idiomatic expression yan. Okay? Maganda yung binigay sa akin na paliwanag tungkol doon sa gumagawa ng kwintas ng chain, pero hindi yan ang ibig sabihin. Okay? Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? Yan ang banggit di ba na? And a change only its strongest link at weakest link. Alam niyo yung ibig sabihin niya, idiomatic expression na yan. The success of the entire group, pa-chain yan eh, depends on the success of each individual member of the group. Kaya nakadepende ang success ng entire group sa success ng bawat individual na member of the group. If one person fails, the whole group fails. Kaya pag nag-fail ang isang sa atin dito, magpe-fail tayo. Diba? If one person fails, the whole group fails. Kung tayo ay isang little group, may isa lang mag-fail sa atin dito. Magpe-fail lahat tayo.
Yan pala ang ibig sabihin niya, a chain is strong. At its weakest link. If a family ever loses its respect to the family, for the family, sino yan? Mga children. Lose the respect to the parent. Ano mangyayari sa pamilya? That family is torn to pieces. If a church ever lose respect of its pastor, why? That church is gone. Yan pala yung idiomatic expression. Okay? Na kapag ang isa mga kapatid ay nahulog, magpipain din ang buong. Ganon din mga kapatid sa nation. And if a nation ever loses the respect of the Supreme Court in its decision, that nation is gone to pieces. That's exactly right. Sabi niya, in the little church, amen, hindi yung little church dahil maliit lang yung building church. Ibig sabihin yung fellowship. Tulad tayo ay little church. Sabi niya, I admonish you in the name of the Lord Jesus Christ para ano? To grow in the grace of God. Diba? Yung little fellowship lang yan. Hold yourself steady. Wakan mo, sarili mo. At ano? And looks towards Calvary all the time. Kaya hindi mo na magagawang magbilang. Hindi ka na magbibiterness kay brother. Diba? Kahit pa nababalitaan mo na laging gumagawa ng mukhang pera, laging nahulog sa pera. Diba? Ano ang gagawin natin kung lagi ka nakatingin sa Calvary? Kapag lagi ka nakatingin sa Calvary all the time, ano may dapat? Taking all the roots of bitterness out of your heart. Kasi lagi na lang yung Calvary tinitingnan niya. Hindi mo na tinitingnan yung mga kahinaan ni brother na lagi ka nag-grieve na uuwi sa bitterness. Pag ganun na, mga kapatid, ang kalagayan mo, taking all the roots of bitterness out of your heart and your soul, that God might use you at any time. So dapat pala, wala tayong bitterness. Kahit na nag-grieve tayo, nakikita natin yung so much sins in every corner. Diba? Sa labas ng church, sa loob ng church, nakakita tayo, nakatitisuran. Amen. Pero kung ang gagawin natin, hold yourself steady and look towards Calvary all the time, taking all the roots of bitterness out of your heart and soul, that God might use you at any time. So kung meron tayong bitterness, hindi tayo magagamit ng Diyos. Bakit? Kasi ang dove, wala siyang gall. Ang real Christian, wala siyang bitterness. Ang Diyos, ay ano, hindi siya nag-i-impute ng sin. Dahil ang tinitingnan niya lang, ay ang ano, yung pangalan mo na isinulat niya doon sa Lamb's Book of Life. If you ever feel to do something, may naramdaman ka, kailangan itong gawin. Or meron kang revelation, or something comes to you strangely, something, warningly, or something, ano sabi niya? Yan ang hindi natin nakita. Yan ang hindi natin nabantayan, lahat tayo. Yan ang hindi nabantayan ng church. Yan ang hindi nabantayan kahit pastor, kahit membro, hindi natin nabantayan yan. Bakit? Si Satanas kasi ay ano, sly and slick as he can be. Pag sinabing sly, ano yan? Tahimik. So pag tahimik, hindi mo mapapansin. Ganun pala si Satanas kapag gumawa siya, kapag gumalaw siya. Tahimik. Hindi niya sinabi yung gagawin niya. Hindi lang siya tahimik, slick pa. Ano? Makinis, makintab. So hindi ka magkakaroon ng idea na si Satanas pala to. Kasi ang galaw pala ng Satanas sa church, ang inatake niya yung true church eh. Ang galaw niya, sly, tahimik, at makinis, malinis, pino. Di ba?
kapag hindi natin na-realize yan, ako ngayon ko lang ito na na nagkaroon ng perfectly realization sa quote na to. Hindi ko masyadong na-realize yan. Ang gustong-gusto lang natin ay ito. Ano? Yan, di ba? Satan is lie and slick. He can be. Kaya ang gagawin natin, para malaman natin, Satanas, na gumagawa pala siya sa true church. Para sirain niya yung love, yung agape love na nasa loob ng true church. Ang gawin daw natin ay put it with the Word of God. At yung paborito natin noon, yan. Ano ba yung Word of God? Ate kasi pag the Word of God, John the Baptist eh. Di ba? Pag sinabing Word of God, John the Baptist. Kayong mga lahi ng ulupong. Pero ang Word of God ay is a seed that sower sow. When you sow a seed, if you sow seed, why? It bring forth wheat. It's put in a proper care. Ganun din. Ilagay din natin sa proper care yung pag-aasik ng binhi. Hindi yung lahi kayo ng ulupong, John the Baptist. Di ba? Preaching to the lost. You sow oats, it bring forth oats in its proper care. Well, that's what the Word of God is. So merong proper care. Proper how to sow the Word of God. So yan daw ang gawin natin. Put it with the Word of God. Yung paborito natin ay consult your pastor. Yan lang yung gusto-gusto natin nun eh. Consult your pastor. Di ba? Kaya yun talaga ang gawin natin na kapag si Satan ay gumalaw siya as a sly and a slick, put it with the Word of God and consult your pastor. Amen. Yan ang hindi ko na-realize yan na kailangan talaga natin mag-ingat kay Satanas. Kasi siya ay sly and slick. Tahimik at makintab o malinis. Diba? Pag siya ay gumalaw sa isang true church. Kaya gagawin natin, put it with the Word of God. Paano natin ilalagay? Put it the Word of God in a proper care. Then consult our pastor. Amen? If you ever feel to do something, a revelation or something comes to you strangely, something warningly, or something, be careful. Lahat tayo, magiging careful tayo. Satan is as sly and slick as he can be. Put it with the Word of God and consult your pastor. To grow, para ano? To grow in the grace of God. Pag grace of God, lahat amen. Di ba? Pero, my question is, ano ba yung nakikita nyo kapag sinabing grace of God? Ano ba ang nasa isip nyo? Ano ba ang pagkaunawa natin? O ano ba ang pagkakaintindi natin pag sinabi natin grace of God? Diba? Ano ba? Ano yan? To grow in the grace of God. Yeah, the grace of God. Diba? Ano ba ang naiisip natin yan pag sinabing the grace of God? Grace ng tao, grace ng Diyos. Grace ng Diyos. Okay. Yan yung unang-una. Tama? So, hindi natin kaya magbigay ng ganyang grace. Okay? Kasi tayo lang yung binayayaan. Diba? Ano ba ang grace of God? Ngayon, bigyan mo tayo ng definition about grace. Ang grace, ang definition niya, it is the act of freely providing spiritual blessing to sinners na kung saan ay who do not deserve them. Yan yung grace. We are not deserving at the first place. Tama? Sino dito deserving? Lahat tayo hindi tayo deserve, pero ang Diyos ang nagbigay ng grace kahit tayo ay undeserving person. Ganon din yung mga loved ones natin, mga undeserving din sila. Ang Diyos ang nagbigay ng grace, hindi tayo. Dahil katulad din tayo nila noon, na tayo din ay undeserving, na binayayaan lang tayo. How many here that's gone away from God? Yung malayo pa sa Diyos. Ibig sabihin, yung doesn't know God. Diba? Hindi niya pakilala ang Diyos ng lubusat. Diba? Unbeliever pa siya.
malayo pa siya sa Diyos. And has gone back on your promise to God. Tama? Ano yan? Mga unbeliever pa yan eh. Di ba? Yung gone away from God, that doesn't know God, unbeliever pa eh. Tama? I believe. As far as grace is concerned. Believer yan ha? As far as grace is concerned, you are still under grace. Believer pa lang tayo, bakit? As far as grace is concerned, tayo ay under grace na. Unbeliever pa lang tayo. So ano ba talaga yung tinatawag na grace of God? Okay? So kahit unbeliever pa pala, in-applyan tayo ng grace of God. Under na tayo, so hindi na tayo under the law. Hindi ka na pwedeng under grace ka tapos under the law. Hindi. Kapag under grace ka na, hindi pwede at the same time nag-exist ang law and grace at the same time. It cannot exist at the same time. So kapag nilagay ka na ng Diyos under grace, kahit unbeliever ka pa, under grace ka na talaga. Okay? Kaya ang Diyos, kahit unbeliever ka, hindi niya ini-impute yung sin mo. Kasi under grace ka eh. Now, ano ba ngayon sa message pag sinabing under grace? Ano sa message? Naalala niyo yung 3 stages of grace? Yan yung under grace. Kapag nasa loob ka na ng proseso, stages of grace, under grace ka na. Ano ba yung 3 stages of grace? Diba? Ano yung unang stages ng grace? Unang stages, ang first steps ay repentance toward God. And then follows after that, water baptism. Nagpabautismo ka, water baptism. Ano ang tawag dyan? Justification. Ano yan? Under grace ka na. So under ang justification, under grace ka na. Eh kanina nga, at pinibad ka pa lang, under grace ka na. Eh how much more na nasa ilalim ka ng 3 stages of grace? Eh di mas higit na under grace ka na kasi naniwala ka na, nagsisi ka na, pero hanggang justification ka pa lang. Kasi stages yan eh. Diba? Pwede mo bang hatulan yung mga under justification na wala pa sa second stages ng sanctification ng kabanalan? Oh. Under grace na yan. Under ng justification message, under grace na sila, hindi mo sila pwede hatulan. Eh, walang kabanalan, pastor eh. Wala pa sila sa second stages. Pero, under ng justification message, sila ay nagsisi, nagrepent sila, at nagwater baptism sila. Under grace na yung mga anak natin, yung mga loved ones natin. Even yung mga wife natin. Under grace. Eh, walang kabanalan eh. Teka muna, stages yan. Hintayin natin yung panahon ng kanilang tinatawag na second stages. Nagmamadali tayo masyado eh. Diba? Ang Diyos nga, hindi nagbibilang eh. Pero nilagay na tayo sa under grace. So dahil walang sanctification process na nakikita natin sa mga anak natin, nilulo natin. Tama? Ina-underlaw natin. Pinapatuka natin. Diba? Kahihiyang ka. Diba? Sinisira mo ang dangal, sinisira mo ang aking reputasyon bilang pastor, sinisira mo ang reputasyon ng church. Huwag ka na magsimba kahit kailan. Diba? Bahala ka na sa buhay mo. Under grace yan. Kasi nga, nasa justification pa lang siya eh. Naniniwala pa lang sila sa mensahe. Diba? Nagsisi nga sila kapag nakagawa ang kasalanan tapos nagpa-water baptize. Okay, so, it's automatically under grace na yung mga tao na under pa lang ng justification. Wala pa sa sanctification, wala pa sa baptism ng Holy Ghost. Under pa lang ng first stages ng grace, under grace na. So, hindi natin sila pwedeng hatulan kagad. Amen. Amen. Yun ba yung second stages? Sanctification. Yan ang gusto kagad natin eh. Di ba? Gusto natin pagka nagsimba na,
Kapag nagsimba na, gusto natin, sanctified na sila eh. May stages yan. So, yan ng second stage, yung sanctification. Ano yan? Set our mind in order for holiness. Ayan na. Pero it doesn't mean, mga kapatid, born again na. Holiness pa rin. Kaya kahit na nag-holiness sila, sabi ni Padre Bang, but the sin is still there. Kaya kita mo, lumaki sa church, ang tatay ay pastor, lumaki sa simbahan, naging youth leader, ayun, nakabuntis ng unbeliever. Because the sin is still there. Sanctification pa lang eh. Pero, ano sila? Kahit na nakagawa sila, nagkasala sila, under grace pa rin sila. The next comes the baptism of fire, the Holy Ghost. Yan na yung baptism of fire. Yan na yung tinatawag na born again. Amen. Under grace. So yung 3 stages, kahit saang stages ka dyan muna nag-i-stay, under grace ka na. Kahit na sanctification o justification, under grace na. Eh kanina nga unbeliever mo lang, inilagay ka na ng Diyos under grace eh. Di ba? Ngayon nasa justification ka pa lang eh. How much more nasa justification? Under grace ka na ng 3 stages of grace. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng the grace of God. 3 stages of grace, justification, sanctification, and baptism of fire in the Holy Ghost. Para ano? To grow in the grace of God. Yan tayo mag-grow. Meron bang nag-grow na biglang puno na kagad? Kaya nga 3 stages eh. Kaya mag-grow tayo under sa grace. Ano yung, saan tayo mag-grow? Punta muna, dadaan mo tayo sa justification. Maaring tumagal ka dyan for how so many years. Justification pa lang. Saan tayo mainig? Darating ang tayo, magingilat ka ba? Hindi na nagpapantalo yung anak ko. Hindi na. Napapansin ko, nagpapahaba na ng buhok. Yung pala, hindi mo napansin dahil puro ka na ng galit, puro ka na ng sigaw. Nasa sanctification na pala yung anak natin. Napansin ko, hindi ka na nagpapaganda. Hindi ka na nagpapaganda. Hindi na siya ginawa ng Kristo sa akin. Kahit napasaway ako, iningatan pa rin ako ng Panginoon. Diba? Nag-grow din sila. Hindi sila mag-grow sa sarili natin pamamaraan. Mag-grow sila sa grace ng Diyos. Hindi under the law na gusto natin na pasunurin sila na parang robot. O, kaliwa anak ka. Ay, kanan anak ka. O, diretso anak ka. O, huwag ka kakaliwa. Diba? Pag kumaliwa, sinabi ko na sa'yo, huwag ka kakaliwa eh. Galit na kagad. Araw-araw galit eh. Diba? Laging galit sa loob ng bahay, galit. Kapag nakakita ng hindi lang gusto ang galit. Diba? Na minsan, mapapahiya na tayo sa sarili natin. Ba? Mabait na yung anak mo. Kaya nag-grow sila sa grace ng Diyos. Hindi sila mag-grow sa atin. Kasi tayo laging galit. Eh. Diba? Kaya, to grow in the grace of God, anong gagawin natin para mag-grow tayo sa grace of God? Hold yourself steady. Madali muna. Tapos, habang hino-hold natin yung sarili natin steady, tingnan natin all the time yung Calvary. Kaya tingnan natin yung anak natin, kahit na nakaagawa yan ng mga ganyan, tingnan natin, may dugo yan. Under grace sila. Kaya every time na nakaagawa sila ng mali, nagpe-pain sila, nandyan tayo. Halika. Tingnan natin sila. Hindi yung magbibitterness tayo, eh, kasalanan mo kasi. Imbis na tulungan mo, pinagalitan mo pa, binakbakan pa, pinabayaan mo pa, ayun, nagsyota ng tomboy. Diba? Kawawa naman yung pamangkin ng ating kapatid. Imbis na dinala sa under grace, lalong abutin natin yung mga wala pa sa sanctification, abutin natin, pero sila ay nasa justification na under grace na sila.
Kaya ang gagawin natin mga kapatid para mag-grow tayo sa grace of God, ito daw. Hold yourself steady. Huwag kang makinig. Huwag kang magpatag. Steady ka lang kahit ano man nakikita mo na grabing sin around the corner. And look towards Calvary all the time. Yung tingnan natin. Pag doon tayo lagi nakatingin, hindi tayo mag-bitterness. Or taking all the roots of bitterness out of your heart. Kasi lagi tayo nakatingin doon sa Calvary all the time. Kaya yung mga bitterness natin, maaalis yan sa ating puso. Then, that God might use you at any time. Kasi hindi ka na judgmental. Pag may bitterness ka, hindi ka magagamit ng Diyos sa tama. Kasi magiging judgmental ka. Oh, pastor, yung anak mo. Oh, brother, yung asawa mo. Oh, ganito, ganito. Diba? Hindi tayo magagamit ng Diyos. May mga ganun doon, pastor din, judgmental din. Diba? Pero nung ang mga anak nila nahulog, nagkaroon sila ng bitterness sa puso nila. Kaya yung anak niya, bahala ka magpakasal sa isa. Bahala ka magpakasal sa sarili mo, maghanap kung sino Hindi kita ikakasal dito sa message, hindi kita ikakasal dito sa church. Ayun. Kasama isa yung anak niya. Hanap ng ibang pastor sa denomination. Diba? Kapag ang isang tao ay lumalapit sa Diyos, ano ang gagawin ng Diyos? Sisipain niya ba? Nagkasala yung anak niya. Anong gagawin ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Sinipa niya ba para mahulog lalo sa impyerno? Hindi. Inaplayan niya ng grace upang maabot niya. Diba? Kaya para lumago tayo sa grace, so in the grace of God, hold ourselves steady, look towards Calvary all the time. Alisin natin lahat ng bitterness out of the heart. Alam mo yung, kaya tayo nagkakaroon ng bitterness when we feel hurt. Tama, nasaktan tayo, doon yung uugat yung bitterness eh. Naranasan ko yan. I tell you a story. Meron akong dating kasama dito, mga tinuturuan, di ba? Nung hindi pa talaga established ang TMT, kakasama tayo sa marami tayong GC, tama? Nag-aaral tayo sa GC kahit hindi sila member ng TMT, ay nasa TMT din sila dahil aralan. Then dumating ang time na nagkaroon ng ibang may time na I feel na naging dishonest ang iba, tama? Ramdaman ko na parang tingin nila mas teacher pa sila kaysa doon sa nagtuturo sa kanila. Ang pakiwari ko parang mas magaling pa sila sa nagtuturo sa kanila. Amen. Ako pa ang i-correct, patuturuan, ako pa sasabihan ng mali sa predestination. So, hindi ko napansin, nagkaroon pala ako ng bitterness. Kaya ang ginawa ko ay sinaraduhan ko sila sa TMT. Since then, hindi sila makapasok dito sa TMT. Yung natin nating kasama. Amen. Na may mga ibang churches. May mga kinik ako sa GC. Tama? Alam niyo yan? At may mga inalis talaga ako dahil nga kapag na-hurt ka, when you feel disrespect, gusto natin makatakas sa trouble eh. Ayoko ng toxic, ayoko ng pasaway, aalasin ko to. Basta nag-aaralan tayo, nag-aaral ako, iisipin ko pa yung bitterness ko. Iisipin ko pa yung trouble niya. Kaya ginagawa ko, alisin na lang na si GC para walang pasaway. Diba? Hindi ko napansin, nagkakaroon pala tayo ng bitterness na sa puso natin. Amen. Na sinaraduhan ko sila dito sa TNT. Amen. Dahil may church naman kayo, may pastor naman kayo. Sa tingin niyo, mas magaling pa yung pastor na kinikilala niyo kaysa sa nagtuturo sa inyo. Sige, dito kami sa TNT. Diba? Walang nakakapasok sa atin. Wala tayong bisita galing sa ibang church. Diba? Wala akong inaalaw na magjo-join sa atin kahit online ng ibang churches. Ang sabi ko, sige, kung magjo-join sa atin, kailangan magpaalam sa pastor niya at hindi linggo. So, paano sila makaka-join? Linggo na nagulahin natin. So, walang ibang mga kapatid natin ng mga churches na makaka-join sa atin.
Totoo niyan, sinaraduhan ko sila. Personally. Hindi ko napansin yung pala ay Peter. Amen. Kasi tingin ko parang ah, hindi pinahalagahan yung, alam niyo yung maghapon, turo ka ng turo, chat ka ng chat, di ba? Tuturuan mo sila, tinuturuan mo kayo. Maghapon yun. So, walang tigil. Nagagalit na nga sa Esther Claire eh. Puro ka na lang chat. Hindi ka tumigil sa kachat. Hindi nag-aaral lang kami. Inaaralan ko sila. Tapos darating ang time, mabalitaan mo na mali yan si Buddy Jojo sa turo na yun. Diba? Mabalitaan mo kung saan-saan pala sila pumupunta na grupo, nakikinig din. Diba? Sabi ko, meron ng aralan dito at meron ng breaking ng word. Kung saan-saan pa nagpupuntahan to mga to. Bahala kayo sa buhay niyo. Kaya sinaraduhan ko sila. Walang makapasok sa TNT. Amen. At hindi ko napansin na uwi na pala sa bitterness din. Kaya isang umaga, ay tinext ko yung isang kapatid natin na ay ko, kape-kape tayo. Madaling araw, sarap ng kape-kape. Sabi ko, meron akong gustong i-share sa iyo ng message. Ipadadala ko sa iyo. Dahil sa tingin ko, ay makakatulong ito para lumago ang local church niyo sa grace of God. Kaya tuwang-tuwa yung kapatid natin. Inaantay niya. Sabi ko sa Monday, send ko sa iyo yung PowerPoint ng mensahe na to about sa grace of God. Diba? Kaya itong PowerPoint na to ay send ko sa kanya para pag-aralan niya. At mai-share niya sa kanyang local church para lumago din sila sa grace of God. Amen? So yun lang ang nakita ko mga kapatid na hindi pala natin napapansin, si Satanas ay sly and slick. Tatamnan pala tayo niya ng bitterness. Amen? Kasi when you hurt somebody or you hurt, ay hindi pwede na hindi ka magkakaroon talaga ng dinadala ng sama ng loob. Na sa isip mo ay tinotrouble ka, kaya makakapagsalita tayo ng hindi maganda. Di ba? Dahil nga, kung inaatake ka, makakapagsalita ka na rin ng hindi maganda. Tama? Mainit na rin ang ulo. Tama? Wala na yung tinatawag na kabanalan kasi mainit na ang ulo mo kasi natotrouble ka. Kaya nga si David sabi niya, sana magkaroon na lang ako ng pakpak ng para makatakas na lang ako dito sa trouble na to kasi tinotrouble ako eh. So much trouble. Diba? Hindi ako makagawa ng mensahe. Kasi naalala ko rin yung trouble, may tinotrouble ako nito Iniisip ko, tinotrouble ako nito ni brother. Masyado na ako tinotrouble, masyado. Yung pala si Satanas pala mga kapatid ay sly and slick. Hindi natin napansin, hindi ko napansin. Si Satanas na pala yun. Para makatakas ako, maghihiwalay tayo, Brad, ng maayos. Sige, tatawag ako sa iyo. Ito na yung huling tawag ko. Diba? Gusto ko maghiwalay na lang tayo. Kung paano si David gusto magkaroon ng pakpak na para makatakas na sa trouble. Kasi ang dove, mga kapatid, ay purest animal. Pinakamalinis, wala siyang abdo. Kaya ayaw niya ng trouble. Diba? So, sino gusto dito, Agila? Sino dito gusto dove? Eh, sa sitwasyon. So, yun, nakita ko mga kapatid na ang Diyos talaga ay nagpo-correct siya. No? Sa pamagitan ng mensahe na yan. Yung quote na yun, actually na yung quote na yan, yung slides, nababasa ka noon yun. Pero nung pinorward yan ni Pastor Alan sa GC, hindi ako nag-grip. Ang ginawa ko lang ay, pwede namang susugat ko yun eh. Yan! Di ba? Pwede ko namang i-ano yan eh, yung ano eh. Yan, sinusuporta na ni Pastor Alan, di ba? Pwede ko naman i-ganon yun eh. Para i-down yung kapatid. Pero, tinignan ko yung quote na yun. Para pala sa akin yun. Hindi para kay brother yun. Yung si Satan is lie and slick. Hindi ko napansin. Amen? Kaya nung nakapag-usap kami ni Brother Roger, kapag palinagan, doon ko nakita mga kapatid na si Satanas talaga is lie and slick. Dahil hindi naman yun ang heart namin sa bawat isa na maghiwalay.
Ang gusto namin na magpatuloy sa ministry. Ang gusto natin lahat, mag-grow tayo sa grace of God. At hold yourself steady and look towards the Calvary all the time. Amen? So God bless you all. Tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. Lahat mahabaging Diyos. Salamat Lord sa habag at biyaya mo sa amin. Na kung saan ay kami ay nilagay mo kahit kami ay patuloy na nagkukulang, patuloy na nagkakamali, ay still ay inilagay mo kami under your grace. At salamat Lord sa mga mensahe ito. Kung hindi dahil sa mensahe ito ay hindi namin makita ang mga galaw ni Satanas kung paano siya gumagawa sa isang church. Kaya salamat, dakilang Ama, sa mensahe ng umaga ito. It is one of these wonderful message na dumating dito sa church namin. Na kami Lord ay makita namin ang galaw ng away upang kami Lord ay makahingi ng kapatawaran sa bawat isa. Lahat kami Lord ay nagkulang. Nawa ang iyong habag ay patuloy sumaamin at ang dalangin namin Lord, kahabagan mo ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga asawa, naman Lord ang mga kahinaan pa na patuloy namin nagagawa. Ay salamat sa mensahe mo Panginoon na hindi mo ito ibinibilang Panginoon. Hindi tinitingnan mo Lord na ang aming mga pangalan ay nakasulat doon sa iyong aklat Panginoon. Kaya salamat dakilang Ama. Muli ay ipinakita mo ang biyaya ng mensaheng ito na kami Lord ay under grace hanggang sa panahon ito. Bukas pa rin ang biyaya mo sa bawat isa sa mga tao na patuloy na nagsusumikap, na patuloy na nakikita nila ang kahinaan at patuloy sila nagsusumikap na panugumpayan ang mga kahinaan ngayon. Salamat sa iyo dakilang Ama sa mensahe sa umagang ito. Aming pinapurihan. Dalangin ko sa munting grupo na ito, sa munting fellowship na ito, patuloy mo kaming biyayaan na lumago kami sa pananampalataya, lumago kami sa iyong biyaya. Pang manatili ang pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa. Itong samot dalangin ko sa dakilang Ama, wala naman akong higit pa na idinadalangin at hindi ako dumadalangin ng anumang material things, Panginoon, dahil yun ay pinrovide mo na. Amen. Ang dinadalangin namin ay patuloy mo kaming i-correct sa aming mga wala man kaming isa pang church building na masasabi, Panginoon. Pero ang nais namin, Lord, ay bago dumating yan, Panginoon, ay kami ay malinis na. Amen. Hallelujah. Kaya salamat, Lord, sa correction na pinagulog mo sa amin sa araw na ito, sa amin, sa bawat isa. Kami, Lord, ay patuloy na nagkakamali at nakikita namin ito, Panginoon. Kapag mo kami, may panahon na naging bloody husband kami, naging bloody father kami, naging masyado kaming mahigpit, naging masyado kaming dogmatic, naging masyado kaming... Kaya salamat sa iyo, dakilang Ama, sa mensahe na pinagkaloob mo. Aming kang pinapurihan, pasalamatan, at bilang iyong munting lingkod ay humihingi ako ng tawad sa aking pagkukulang, humihingi ako ng tawad sa mga kahinaan na nagagawa ko, Panginoon. Sa mga pagkukulang ko sa iyo. At hinihingi ko ng tawad sa iyo at sa munting ministry ito, Panginoon, mga pagkukulang ko at kahinaan. Ilang Ama, aming gandang pinapasalamatan at tinataas sa iyong dakilang pangalan. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. And God bless you all. Kaya, dahil pa sa tumas ngayon. Padre Felix, bakit na sa'yo? Padre Felix. Pastor Joe, ano na lang, wala naman akong ano. Nakalimutan na si Padre Felix. Tapos po siya. Padre Felix. Okay, Pastor Joe, yung announcement na ano, wala naman, no? Sa